salita dito ni Asaph ay tungkol po yun, mostly 'no, yung na niligtas na yung Israelite ngunit, 'di ba nag-ano sila, yung nagreklamo sila kaya nagalit ang Diyos din dito, nagalit siya at pero nandoon pa rin, bumalik pa rin yung pag-ano ng Diyos, yung galit ng Diyos ay bumalik yung, pagmamahal niya ba sa mga Israelite kasi chosen talaga niya ang mga Israelites 'no. Ngunit mga reklamador, maraming, hindi sila kuntento. Salamat po sa pag-stay ha. So yun mga kaibigan ang ilang ano na ba ako, okey malapit na ang 30 minutes. Yun ang naunawaan ko dito mga kaibigan 'no, sinabi 'to at sinaktan ang lahat na panganay sa Egypto. So, mostly ang nakasabi dito mababasa natin ito muli sa ano, yung istorya ni Moises, 'di ba? Ito na sinalaysay muli dito at yun nga si King David ginawang pastor, 'di ba isa siyang, mag-aano nag-aalaga ng mga tupa, pastor siya, ginawa siyang pastor ng mga tao kaya nagpe-preach din yun si King David at the same time na naging sundalo din siya, 'di ba? Mula nung napalitan na niya si King Saul. So ang ganda ng ano dito mga kaibigan, ang pinaka-point na naunawaan ko dito mga kaibigan ay God is so faithful. Talagang kahit gaano tayo ka ano 'no, gaano tayo katigas ng ulo ano, 'pag once na bumalik tayo mula sa ating puso ay hindi niya tayo maano ba, yung hindi niya tayo puwedeng ignorin 'pag tumawag talaga tayo na kahit nagkasala, kahit ano pa yung kasalanan natin basta bukal at taos-puso ang ating pagsisisi, hindi siya tatalikod sa atin mga kaibigan. Yun ang nakaano dito, yun ang pinaka-point dito kasi ilang beses nag-ano, ilang beses inano siya, yung, niligtas na niya tapos, ano uli nagrebelde muli tapos yun, binigyan muli ng pagkakataon na niligtas kaya palagi ilang beses natin mababasa dito na ilang beses nagagalit ang Diyos 'no. Ngunit sa bandang huli, yun nga, yung saan ko ba mabasa yun na nagising ang Panginoon at yun nga, bumalik ang kanyang awa, pinatawad niya ang mga Israelites. Ngunit kahit sa panahon ngayon mga kaibigan ano, meron pa ring mga Israelites na hindi tinatanggap kagaya nung istorya ni Jesus Christ, hindi nila tinatanggap si Jesus Christ 'no. Kaya, um ang ano ba yun, yung from the Jews, pumunta ang Diyos sa Gentiles, yung hindi Diyos, 'di ba? Sorry, Jews, Hudyo, ano ba yung ano, Israel na lang, Israelites na lang, naburol nabulor na naburol, ano ba yan sorry mga kaibigan, nabudol na ako nabulol na ako mga kaibigan, sorry. Ano ba yan? Hindi naman ako nag-speaking in tongues, ha. Um Una, 'di ba, sa Israelites and then hindi kasi naniwala yung Israelites, so pupunta dun sa Gentiles 'no, yung hindi ano, yun ba yun 'no? And then ngayon dahil meron pa ring Gentiles din na hindi sila, sa pagkakaunawa ko, hindi kasi yung Israelites at saka Gentiles ay hindi talaga ano, yung bang ang faith nila ba yung hindi talaga lubos. So, talagang naghahanap ang Diyos, ang ating Panginoon ngayon sa saang-saang mundo 'no, saan-saang mga tao. Kaya nga, kung ating mababasa, siguro ito na yung mga message na na mababasa natin sa Revelation about the brides of Christ. Baka ito yung last 'no, I just don't know. Kahit inuusig ng mga tao ang Panginoon, mas nananaig pa din ang ating Diyos, ang pagmamahal niya sa atin. Opo, talagang ang pagmamahal ng Diyos, talagang ano po, super po talaga. Kahit ilang beses natin siyang, ah, tatraydorin 'pag wala na tayong matakbuhan, tatakbo ulit tayo sa kanya. Hindi tayo, pag walang bahala, hindi kagaya kung sa tao tayo
magkakasala isang beses or dalawang beses, tatlo siguro mapatawad, pero kung palagi, siguro yung iba nga, aanuhin ka na 'di ba? Papatayin ka na dahil palagi kang nagkakasala. Pero sa tao, sa Diyos, hindi gano'n mga kaibigan. Lagi tayong papatawarin ng Diyos. Ngunit ang tanong ko lang, ang tanong ko lang ano, lagi tayong pinatawad, ngunit kung halimbawa huli pala yung, ah pinatawad tayo tapos gumawa tayo muli ng pagkakasala, and then 'no, hindi lang natin alam aksident na namatay tayo. So, hindi tayo nakahingi ng tawad. O ano 'yun, yung judgment doon. Siyempre 'no, ang Diyos lang nakaalam do'n, hindi ako puwedeng mag-judge. 'Yun lang yung question ko doon na na pinatawad na tayo tapos gagawa muli ng kasalanan tapos biglang namatay ba na hindi nakahingi ng tawad. Siyempre may mga aksident 'yan, alangan na 'pag na-aksident ka, "Tawad Panginoon." Gano'n hindi, 'di ba? Out of mind ka talaga, yung aksident ka tapos bigla ka ng ano. 'Yun po yung ano doon, ating pagbabantayan, ating, be aware sa mga ganiyang bagay. Kaya dapat talaga always doing good. Kung ano po yung gusto ng Diyos sa atin na yung sundin natin siya, yun po yung ano doon. Dapat we have to, be please God, yung paulit-ulit naman tayong gumagawa ng kasalanan. Sa Diyos baka paulit-ulit ka sigurong gumagawa ng kasalanan ano. Ganito yan, 'pag meron tayong wisdom, 'pag meron na tayong Diyos sa buhay natin, bibigyan tayo ng takot. Yung kasalanan na yun ay siguro hindi na yung kasalanan na kung ano yung kasalanan na ginawa natin, May takot na tayong bumalik sa kasalanan natin dahil alam natin na, pinatawad na tayo ng Diyos doon sa kasalanan natin. Meron siguro yung sabi nila na hindi sa akin hindi kasalanan yung halimbawa nagkamali, kumbaga nadulas 'no, yung pagka nadulas tayo, bale ano yun, yung may reason pa rin diyan. Yun ang, ah, pag sa sarili kong pag-aaral ko, bakit kasi tao lang tayo, minsan nadudulas tayo, 'di ba? Hindi ibig sabihin na nagkasala tayo kasi ang kasalanan kasi alam mo kasalanan tapos ginawa mo pa, yun ang pinakasalanan talaga. Pero kung nadulas ka, baga, "Ay nadulas ako, hindi ito tama, tama ba 'to?" Parang gano'n, 'di ba? So, kung alam mo ang conviction ng Holy Spirit is hindi talaga tama siya, huwag mo nang gawin. So, parang lesson din sa atin 'yan. So, hindi diyan tayo maggo-grow sa ating spiritual na ano, 'di ba? Para sa akin ha, 'yan ang 'yan ang pagkatisod natin is part of our, study din kasi, hindi naman tayo perfect 'no, bilang tao. Pero kung ginawa tayong perfect in spirit, ang Lord na yon ang judge sa atin. At tayo mismo nag-iisip ng di maganda sa kapwa. Oo, yung hindi maganda. Maraming klase ang pag-iisip na hindi maganda. Halimbawa, nag-iisip na, gustong gumanti dahil nagalit or nag-iisip ng last halimbawa 'no, yung porn, bawal din 'yan, 'yan ang kasalanan, yung tumitingin ng videos tapos ano masama ang iniisip 'no, 'yan po ay kasalanan. So kung alam natin na mali, puwedeng iwasan, 'wag manood para maiwasan or meron kasi nanonood, hindi naman sa mind niya, so ikaw lang 'yun at nakakaalam. Ang importante kasi sa atin yung puso natin, kung ano yung nasa puso natin, tapos ang Diyos kasi sa puso tumitingin, 'di ba? Siyempre kung mahal natin ang Panginoon with all our heart, our mind, and our soul, ang iniisip natin palagi ang Diyos, kasi 'yan ang nasa akin mga kaibigan sa totoo lang sa ngayon. Sa ngayon 'no, mula nung nakilala ko ang Diyos talagang, totoo talaga 'yun, if you love God, lagi mo siyang iniisip, kaya bakit ka mag-iisip ng masama 'no? Totoo may magagalit tayo, siyempre kung magagalit tayo hindi naman yung nagagalit ka para magkasala. So magagalit lang dahil hindi magandang ginawa niya, so puwede namang i-correct yun. Tapos kung halimbawa nasaktan, puwede naman each other, "Forgive me," gano'n, 'di ba? Ako talaga may mga something na, minsan nagsasalita ako ng ano pero hindi ako nagtatanim ng